Hiwaga nga mati Papa Carlo! So, tinatanong yung gupit. Nag-iisip ako ngayon. Kailan ba nagsimula itong paggugupit ng buhok? In short, nag-research ako tungkol sa barbero. So, pag sinabi palang barbero, ito yung gumugupit lang sa lalaki. Pag lalaki lang ginugupitan mo, ang iyong profesyon ay barbero. Barber. Kaya kung babae at lalaki ang ginugupitan mo, ang tawag sa iyo ay hairstylist. Oh. Kasi, kumbaga, ano siya, Papa Jepoy. Kumbaga, dual. Pwede siya sa... Hairstylist ang tawag. Pwede siya sa babae. Pwede siya sa lalaki. Yun. So ngayon, bakit itinawag na barbero? Ito po ay galing sa salitang Middle English na barb. Ang Latin ito ay barbarius. In short, barba. Okay? Ang ibig sabihin ng barba sa Latin ay beard. Balbas. Sa Ilonggo, bungot. Bunguton. Bunguton sa Bisaya. May buntags na ng mga bisdak. So, yun. Tinawag na barbero. Galing yan sa Latin na barba. Barbarius. In short, barba. Ibig sabihin ay beard. Sa Bisaya, bunguton. Sa Ilonggo, bungot. Ara, gisa o. Ara, may bungot o. To, may bungot na klingkat na to. Noong unang panahon, tanging mga propesyon lamang ang dapat humawak sa mga bungot ng tao. Napansin nyo yung upuan sa barbershop, yung nagaganto. Nare-recline? Tapos may ganto. Kasi nga, noong unang panahon, yung bungot ang kanilang yung beard ang kanilang focus, hindi yung hairstyle. So, napansin niyo naman sa mga pelikula, sa mga movies, hundreds of years ago, mga long hair lahat ng lalaki. So, hindi nila ini-stylean. Ang kinokontrol lang nila itong kanilang beard. So, doon sila nakafocus. Kung mapapansin nyo, ang mga upuan na gamit, same sa same sa dental chair. Dental chair. Yun. Kasi ang mga profesyon na pwede lang gumupit sa'yo ay mga dentista. Kasi sinasabay na doon ng pagbunot ng ipin noong unang panahon. Noong unang panahon, walang pasta-pasta, walang brace. Wala, bunot lang. Tatanggalin lang kung may problema ka sa ipin, may nasira, tatanggalin lang. Sabay na rin yung pag-ayos ng beard. Kaya mga professional lamang. Kaya pansin nyo yung dental chair, yung mga upuan ng dentista, halos hawig sa barbero. Kasi yung mga profesyon noon ay mga dentista, mga medical practitioner kung tawagin. Kaso nga lang, itong kaking katabi ay hindi na naman ata kumbinsido sa aking mga pinagsasabi. Medyo kulang ang kaalaman mo na naman, Papa Jepoy. Kumbaga nagbibigay ka na naman ng, alam mo yun, kaalaman sa mga tao, pero nakukulangan ako. Parang gusto mong iparating sa mga tagapakinig na ang mga dentist ang unang barbero. Kaibigan, nagkakamali ka.
Hindi ko gusto ko saan papunta to. Ang ganda na ng momentum ko eh. Masyado ka pang bata. Ibig sabihin, itong kwento ko may nauna pa. Meron nauna dyan, Papa Jepoy. Hundreds of years ago na ito. Centuries, Papa Carlo. Centuries. Ang pinakaunang barbero talaga, Papa Jepoy, ay itong mga ancestors natin na mga mangingisdang Egyptians. Mangingisda. Oo. Mangingisdang Egyptians. Egyptian. Oo. Mangingisda. Mangis- Egyptian. Egyptian. Mangingisda. Fisherman. Saan sila nangingisda? Sa Sahara. Sahara. Lilinawin ko ha. Oo. Sasabihin mo sa harap ko at sa mga nanonood, mali yung kinukwento ko. Mali. At ang sinasabi mong tama, mga Egyptian ang unang barbero. Tama. At ang kanilang profesyon ay hindi dentista kundi mga mangingisda. Mangingisda. Ngayon, nangingisda sila sa Sahara Desert. Oo. Gusto mong sabihin sa amin na sa Sahara Desert may fish pond. Merong fish pond doon, malawak, malaki. Sa sobrang lawak, kumbaga, yung para siyang kasinlaki ng Laguna Lake. Ganon kalaki yung fish pond nila doon. Kaya doon sila nangingisda, nagbabangka sila doon. Sigurado ka Sahara Desert yan? Sigurado ka? Oo. Ibig sabihin doon sa may bandang pyramid, may fish pond doon? Meron. Anong mga isda nandun? Ha? Anong mga isda nandun? Merong tupa. Gapis? Gapis. Gapis ba yan? Ha? Gapis. Naalala ko yan. Gapis. Bumibili ako niyan. Para sa fish pond namin. Anyway, seryoso tayo. Fisherman ang unang naging barbero. At ang gamit-gamit nila noong unang panahon, Papa Jepoy, ay etong mga shell. Kung mapapansin mo, Papa Jepoy, yung shell na yan, medyo matutulis yan. Yun yung ginagamit nila para pamputol ng buhok. Noong unang panahon. Kaya nasabi ko na sila yung unang barbero. Mas nauna pa doon sa kwento ko. Mas nauna pa dyan sa kinukwento mo na itong mga dentista. Siguro naging inspirasyon nila itong mga fisherman, ng mga Egyptians, na gamit-gamit ang mga shell para ipanggugupit. At sumunod dyan ang mga karpintero, Papa Jepoy. Sila yung pangalawang sumunod na naging barbero, itong mga karpintero. Karpintero? Nagugupit. Nagugupit sila. Paano? Skwala? Paano? Lagaring bakal? Ayun, nilalagarin nila yung buhok. Kaso kasi hindi hindi pantay yung pagkaputol, Papa Jepoy. Kumbaga yung buhok hindi straight yung pagkaputol. Kaya hindi rin nagtagal itong mga karpentero. Kaya nag-focus na lang sila sa kanilang field. Karpentero. Sinubukan nila maging barbero itong mga Kaso lang, hindi nagustuhan ng mga tao. Tsaka matagal kasi minsan pag pinuputol yung buhok, pag hindi wala silang lagari, bato yung pinanggamit nila para ipampuputol doon sa buhok. Bato. Pag mahaba yung buhok, ha? So ngayon, yun yung history dyan, Papa Jepoy. so lumipas ang panahon na kasanayan na ng mga kalalakihan na maging aware sa style ng kanilang buhok. Okay. At ang unang hairstyle na napauso noong unang panahon ay ang
Anong hairstyle? Mohawk. Mohawk. Ano ba yung mga gupit noon? Flat top? 2x3? Undercut. 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 German cut. German cut. Iba yun ah. Iba yun ah. Iba ba yan? Iba yun. Iba ba yung German cut? Iba yung German cut. Iba yun. So, dumating ang panahon na ang mga tao ay regular ng nagpapagupit. Ang mga kalalakihan. Tama. Ano nangyari ngayon? Anyway, fast forward tayo, Papa Jepoy. Merong isang, Barbero? may barbershop. So, nagugupit. Busy-busy yung nandun sa barbershop. May pumasok, nagtanong. Bossing, pwede magpagupit? Sabi niya, pwede naman, kaso maghihintay ka ng 2 oras. Tagal naman magupit. Oo. Ilan ba gugupitan? Isa lang? Oo, isa lang. So, sabi nung lalaki, sige, balik na lang ako. Yung barber, Papa Jepoy, after 2 hours, natapos na magupit. Tapos tinanong siya nung isang kasama, nasaan na yung nagtanong? Hindi na bumalik. Kinabukasan, trabaho ulit. Bumalik ulit yung Papa Jepoy. Yung nagtanong. Boss! Anong oras kayo matatapos? Diyan sa ginagawa nyo. Yung ginugupitan nyo. Balik ka na lang mga, after 1 hour. So, umalis yung lalaki. Hinintay nila. Hindi na bumalik. So, balik siya ng balik. Boss! Ganyan. Kailan na niya? Matatapos. Kailan matatapos? Makalawang araw, bumalik na naman. Pero hindi siya bumabalik. Kung halimbawa, nagtanong siya ngayon. Ba't pa siya nagtatanong? Yun nga eh. Ngayon, Pero ganyan ako. Oh, Pero ganyan ako. nagtatanong ka tapos hindi ka na bumabalik. Hindi, kasi may pila. Itong kanya, yung kwento mo, wala namang pila. Isa lang ang ginugupitan niya. Oo. Nagtatanong. Ngayon, sabi nung isa, pre, pag bumalik dito, pre, sundan mo nga. So, bumalik. Oh, bumalik, nagtanong. Kailan bumalik? 1 week? After 1 week. Okay, bumalik. Boss! Oo. Mga ilang oras pa yan bago matapos. 2 hours. Sabi niya, bumulong na yung isang kasama niya. Sabi niya, pare, sundan mo nga kung saan pumupunta yan. Kasi nagtatanong eh. Tapos hindi naman bumabalik. Tatanong, boss, anong oras matapos siya? Tinatanong kung ilang oras daw. Kung anong oras matapos. So ayun, nung umalis Papa Jepoy, pinasundan na. Nakahalata na. Oo, nakalata na yung Nakahalata na itong barbero, yung kasama niya. Oh. Pinasundan. Sabi niya, sundan mo nga saan pumupunta. Tanong ng tanong, hindi naman bumabalik eh. Ngayon, sinundan Papa Jepoy. Tapos, Sino sumunod? Yung customer? hindi. So, may ano ba yan? May tissue ba rito? May tissue. Sinundan ng customer. Hindi, yung kasama niyang barbero. Sumunod. Oh. Okay. Inutusan niya. Sundan mo nga yan. Ako, diskumpiyado ako eh. Lagi nang tatanong, ano oras matatapos? Ngayon, sinundan nga nung kasama niyang barbero. Ngayon, nakabalik na yung, Sinundan niya yung nagtatanong. Oo, sinundan niya. Nakabalik siya. Oh. After 2 years. Naligaw. Naligaw. Tagal! Ang layo pala nung... Ngayon, ano nangyari? Bumalik yung yung kasama niya. Pare. Tama ba hinala ko? Barbero din 'yon. Sabi niya. Baka nagtatanong kasi alam mo na. Kumbaga masusulot niya yung ibang mga Kakompetensya. Kakompetensya ba o ganun.
Sabi niya, hindi pare, nagkakamali ka. Hindi barbero. Anong ibig mo sabihin? Hindi siya barbero? Nagtatanong. Oo. Halos araw-araw, linggo-linggo nagtatanong, anong oras ka matatapos? Tapos hindi naman babalik. Oo. Mali yung kutob ko, pare. Hindi barbero. Oo, hindi barbero. Sabi niya, oo, hindi barbero. Ba't natatawa? Ano ba siya? Ba't natatawa? Ha? Ba't natatawa yung sumusunod? Ha? Ba't tumatawa? Bakit tumatawa yan? Ha? Ba't tumatawa? Saan ba galing? Sinundan niya. Sinundan nga niya. Sabi niya, pare. Ba't ka tumatawa, pare, sabi? Sabi niya, pare, pumunta doon sa bahay mo. Let me tell you. You my little boo thing. Kasama yung asawa mo. You say, girl, I know. You a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell him I'm next. Submarino pala yun. A little something too fresh. Hindi pala barbero. Tell him I'm Marino. a little something too fresh, I know. Barangay LS 97.1 97.1 Forever. Number 1